Magandang gabi po sa lahat. Good evening po. Meron habang naghihintay po tayo ng ating expert, meron po bang nais na mag-share ng kanyang testimony kung ano po ang Thanksgiving, kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya sa buong nagdaang linggo po. Kung nais niyo pong i-share para sa kapatiran para ma-bless din po kami. Meron po ba? 1 minute po, ihanda natin ang ating sarili at ating pong maririnig ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito through Brother Kokoy. Pero bago po ang lahat, hilingin po natin si Brother Alan na ah, pangunahan tayo sa panalangin. Okay po, let's pray. Okay, Father God, salamat po sa panibagong Huwebes, Ama. Sa nagdaang Huwebes, nagpaulan at naantala po ang aming prayer meeting, but your will be done po. At there's a reason why kung bakit po nangyari yun. But still, we are thankful, Ama, dahil sa after a week, Ama, nandito po kami. At safe and sound na kami sa may mga tahanan, galing trabaho. Yung iba pong mga kapatiran namin, igabayan niyo pa rin po pag uwi nila sa kanilang mga tahanan. At salamat po, Ama, sa mga bagay na pinagkaloob niyo po sa amin sa nagdaang linggo na naman mula po nung umulan po dito sa UAE. At tinataas po namin at inihiling po namin ng wisdom para kay Brother McGregor, Ama, na siyang mag-exhort ngayong gabi. Bless niyo po siya ng wisdom at bless niyo po ang kanyang family at lahat po ng mga prayer po namin na ilalapit po namin ngayong gabi ay hinihiling po namin na magkaroon po ng kasagutan mula sa inyo. At po itiyadalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Amen po. Brother. Okay. Pagkitaan po, Amen Pastor. po. Welcome po lahat. Pwede Amen po po. bang mas maganda siguro i-on natin yung mga camera natin, no? Yan. Para naman po magkatignanan tayo. Kahit ganyan lang, ilitaw. Good evening po sa lahat. Are you ready na? Ready na? Au, Ahu, au. ahu. Nalimutan na. Okay po. Okay, ihanda po natin ang ating puso at isipan. Nawa maging receptive po tayo sa mga sa mensahe po ng ating Panginoong Hesus ngayong gabi. At atin pong bigyang anong tag dito. Ito na po si Brother Kokoy na siyang gagamitin ng ating Panginoon. Okay, magandang gabi sa lahat. Tayo ay narito upang makinig at pag-aral ng salita ng Panginoon. Okay, nakapag-pray na, no? So ngayong gabi ako po ang gagamitin ng Panginoon. At ang topic ay matatagpuan sa Matthew 25 verse 14 to 30. Okay, babasahin ko ang Matthew chapter 25. Sa Matthew 25 ay ang topic nito ay ang talinghaga tungkol sa ang talinghaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. Okay, sabi sa verse 14, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong naglalakbay
Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 500, 5,000, ang isa na may 2,000. At ang isa na may 1,000. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinagkalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000. Kaya hindi naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2 rin. Ngunit ang tumanggap ng isa ay umukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin. Iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Ito po ang 5 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Kaya mo naging tapat ka sa akin sa kaunting halaga, pamamahalaan kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2. At ang sabi, Panginoon, ito po ang binigay ninyong 2. Ito naman po ang 2, tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalaan kita sa malaking halaga. Pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. At tumapit naman ang tumanggap ng 1. Alam ko po kayo'y mahigpit. Aniya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinaniman at nag-aani sa hindi ninyo hinisikan. Natakot po ako kaya binaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinaniman at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1 at ibigay sa may 10, pagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala na kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo padiliwan sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangi siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Amen po. Salamat sa salita ng Panginoon na ating binasa. At bago tayo magsimula ay konting kaalaman muna sa kung ano yung mga ibig sabihin ng yung sinasabi ng Panginoon dito na talinghaga. No, maraming sinabi o ginamit ang Panginoong talinghaga. Isa na nga rito yung talinghaga tungkol sa 10 dalaga, na yung 5 ay naging matalino at yung 5 ay hindi naging matalino. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng talinghaga? So, ang talinghaga na sinabi ng Panginoon na ginagamit, talinghaga o parabola ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong
patula o prosa na malimit, nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyong aral. Parabola ay isa ring kilala ring bilang talinghaga. Talinghaga ito ay isang maikling kwento nga na may aral na kalimitang hinahangos sa mula sa Biblia. Ang isang Ingles ay parable na galing naman sa salitang Grego na parabole na ibig sabihin ay sanaysay. So ito rin ay tungkol sa buhay na maaring mangyari o nangyari kung saan nagtuturo ng espiritual o kagandahang asal ng magiging gabay ng isang taong nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Okay, doon naman tayo sa ginamit ng Panginoon dito na sabi dito yung binigyan ng Panginoon yung tatlong alipin ng ano ba ito? Wala yun. Madali po, nawala yung aking code ko. Pwede ko magtanong, ano po ba yung ano nga ba dito, yung ibinigay sa kanilang yung pinagkatiwala sa kanila, anong tawag doon? Talent, yung talent. Ayun, yun. Talent. Yun po, salamat. Talento. Yun, talent. Sorry. Okay, yun nga, yung pangalawang ibig sabihin nga ng sinasabi dito na ibinigay na talent. Yun daw po yung unang panahon nila ay ito yung halaga, yung halaga ng salapi. Baga dito sa atin, yung talent sa mundong ito is yung talent mo. Halimbawa, talent ka sumayaw, talent ka ng kumanta. Pero yun ibig sabihin ng talent sa atin. Pero yung talent ng panahon ni Cristo noon ay ang ibig sabihin daw ng talent ay talent yung halaga ng salapi. Kung gaano kalaki yung salapi. So, let's focus sa ating sa
sa ating main points na may tatlong klase ng alipin, no? Sabi doon ay isang yung isa ay binigyan ng 5, ang isa ay binigyan ng 2, at ang isa ay binigyan ng 1. So merong there is a three kind of servant nga. One is nga yung tumubo ng isa, at yung isa ay tumubo ng 2, at yung isa ay walang tinubo. Direct to the point tayo sa ating sa ating topic na, di ba, yung dalawang servant, binigyan nila ng Panginoon ng 5 at ang isa ay 2, tumubo ito. Samantalang yung isa ay hindi naman tumubo. Ito ay imbis na ipangalakal, ito ay tinago niya at binaon. So, yun nga, no, kung umalis nga yung kanilang Panginoon at ng ibang bansa at iniwan ng Panginoon yung mga ari-arian nila, pinagkatiwala sa tatlong alipin. At yun nga, tumubong yung dalawang ay naging matalino at yung isa ay naging tamad. So, ang ating aral na maganda ritong napulot, no, yung sa dalawang alipin ay pinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang bagay. At ito ay yun nga, regalo ng Diyos 'yon. So sa ating tunay na buhay ay meron tayong kanya-kanyang talento na ibinigay ang ating Panginoon na dapat ay hindi natin sayangin. Gamitin natin yung talento na yon sa kanyang gawain, sa ikauunlad ng kanyang gawain, ano? Hindi yung binigyan tayo ng talento pero hindi naman natin ginagamit. So ganun nga, pangalagaan mo ang ibinigay sa iyong talento ng Panginoon, wag mong sayangin. So dapat daw ay pag binigyan tayo ng talento ng Panginoon ay gamitin rin sa matalinong paggamit o sa matalinong pamamaraan. Kasi ayun ay biyaya yun ng Diyos. Diba? So nais ng Panginoon na yun, palaguin. Nais ng Panginoon na palaguin ang talentong binigay sa iyo, yung ibinigay sa atin. So, baga sa mundong ito ay tayo ay hindi magtatagal, baga panandalian lamang sa mundong ito. Kaya kung ano yung ibinigay na talento ng Panginoon ay gamitin natin, no? Sabi nga maraming yung ibang, hindi naman lahat, na maraming Kristiyano nga na ayaw sa talento na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Umiiwas. Diba? Diba? Marami may mga talent sa atin. Merong
may mga talent sa ating mga kapatiran pero ayaw nilang gamitin, ayaw nilang magpagamit. So, so yun nga, ang ano doon, gamitin natin yung binigay ng Panginoong talento na ipinahiram sa atin para sa para sa ikalalago ng kaharian ng Panginoon. Kumbaga, natutuwa ang Diyos sa tapat, tapat na manggagawa. Kumbaga tayo sa ating church, natutuwa ang Panginoon sa tapat na manggagawa. At ang hindi natutuwa ang Panginoon sa mga tamad na tayo magpagod sa ating church, sa ating gawain. At sa pa may reward sa Panginoon yung mga tapat na manggagawa. Kumbaga, ano nga ba yung paritong tanong, ano ba yung masama na sa ginawa ng tamad at tinago at ibinaon sa lupa yung talento. So yung mali doon sa ginawa ng tamad ay wala siyang ginawa doon sa ibinigay ng Panginoon niya sa talento. Wala siyang ginawa sa ibinigay na chance ng Panginoon. Hindi siya lumago. Tsaka isa pa dito ang pinopoint naman dito ay hindi yung dahil hindi lumago yung binigay sa iyo ng yung binigay sa iyo ng talento ng Panginoon. Hindi yung pinopoint dito, hindi yung tumubo eh. Yung pinopoint dito ng Panginoon is yung ikaw ay naging tapat. Ikaw ay naging tapat at matalino sa ibinigay na talento sa iyo. Ginamit mo siya, hindi ka hindi ka nagpatulog-tulog o hindi ka naging tamad. At isa pa dito ang dun sa tamad ay masama dito sa tamad ay sinisisi pa niya yung Panginoon niya na sabi parang inaakusahan ng tamad yung inaakusahan ng tamad yung kanyang Panginoon. Sabi tamad na diba, parang sabi niya, alam ko na ikaw ay naghahasik ka ng hindi mo hinahasik, parang baga hindi ka tumutubo ka nang hindi ka naghahasik. Parang gano'n, parang dun sa isang tamad na alipin ay parang inakusahan niya pa yung Panginoon niya. Yun ang masama doon.
Kuya Koy, nakamute po kayo. Yan. Okay. So napakarami nating matututunan sa talinghaga ng Panginoon. Maraming aral, marami tayong mapupulot. Isa nga sabi ko nga kanina, gaya nung sabi ko na ito ay maihahantulad natin sa kasalukuyan ngayon, sa buhay natin ngayon. Tayo bilang halimbawa sa mga UPM, no? Sa UPM, sa maraming ministry, na yung ibinigay sa ating talento ng Panginoon ay dapat nating gamitin. Huwag nating itago. Gagamitin natin sa ikalalago ng kanyang ministry, sa kanyang galalago ng kanyang gawain. Wag lang natin hayang itago. Wag nating hayaang na lang, mabaliwala yung binigay na talento ng Panginoon sa atin. Wag mong sayangin. Saka maging ka dapat, maging tapat ka sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Yun yung point dito yung maging ka, yung point sa ating ginawang, yung point dito ay yung maging tapat ka sa ibinigay sa iyong talento. Yun yung pinaka point ng topic natin dito sa gabing ito, sa ating pinag-aaralan. So wag tayong gumaya dun sa tamad na hindi lumago. I mean, dun sa ibinigyan ng 100 pero nanahimik lang, tinago, natakot, hindi niya ginamit yung talento na ibinigay sa kanya. Kaya yun nga ang ating aral sa gabing ito ay sa ating timbahan ay yung mga talento na ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin. Yun nga, wag nating itago. Wag nating baliwalain. Magpagamit tayo. Lumago. Yun po. At maraming salamat. Amen, Brother Koy. Amen. Thank you. Amen. God bless you. Thank you. Amen Brother po. Koy. Brother Koy.